nga po mga anak, mag-share lang ako para lang merong magandang tungkol sa blessings ng Panginoon, 'di ba? So, yung trust His right timing. Ito, pinagpala ka na, bakit puro ka paangal? 'Di ba? Minsan napapaisip ba tayo? Napakaraming biyaya ng Diyos sa buhay natin, pero bakit mas madalas nating makita ang kulang kaysa ibinigay niya? Nagising ka ngayong umaga, humihinga ka, nakakalakad ka, nakakakain ka, may pamilya ka, may kaibigan, may trabaho, o may mga taong handang tumulong sa iyo kapag kailangan mo. Hindi ba't biyaya na ang mga yon? Pero bakit sa halip na salamat, Panginoon, ang madalas nating sabihin ay bakit ganito ang buhay ko? 'Di ba? Kumbaga, hindi ka kasi kontento eh. Kapag tumingin tayo sa buhay ng iba, naiisip nating mas pinagpala sila. Ngunit hindi natin alam ang mga luha, mga laban, at mga panalangin tahimik nilang iniluha sa Diyos. Totoo naman yun. Hindi natin alam ang istorya ng buhay nila. Kaya huwag tayo lagi nag-a-assume na kahit na maayos ang buhay nila, kaiinggitan mo sila. Meron silang mga biyaya na nagpapasalamat sila. Pero yun nga, lagi, ganun tayo eh. Meron pa rin kulang. Yung ganun. Anyway, ang pagrereklamo ay hindi nakadaragdag ng biyaya. Pero ang pusong marunong magpasalamat ay laging may kapayapaan. Totoo yun. Sa halip na puro angal, bakit hindi natin itanong, sino kaya ang pwede kong pag-aangin ang loob ngayon? May kapitbahay bang malungkot? May kaibigan bang nangangailangan ng makakausap? May matanda bang nangangailangan ng tulong? May taong naghihintay lang ng isang yakap, isang tawag, o isang salitang, kaya mo yan, ipinagdarasal kita. Minsan, hindi pera ang kailangan ng tao, kundi malasakit. At pagdating sa panalangin, kadalasan ang laman ng dasal natin ay, Panginoon, bigyan mo ako. Panginoon, pagpalain mo ko. Panginoon, ilayo mo ko sa problema. Walang masama roon. Mahal tayo ng Diyos at gusto niyang ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Pero subukan din nating baguhin ang ating panalangin. Sabihin natin, Panginoon, ano po ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo? Totoo, di ba? Sino po ang gusto ninyong ipadala ko ng pag-asa? Paano po ninyo ako magagamit upang maging pagpapala sa iba? Isang simpleng panalangin. Pero kayang baguhin ang buong direksyon ng ating buhay. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos para lang maging komportable. Pinagpapala niya tayo upang maging pagpapala sa iba. At alam mo ba kung kailan mas lumalalim ang kaligayahan? Hindi kapag mas marami kang natanggap, kundi kapag mas marami kang naibigay. Darating ang araw na haharap tayong lahat sa Diyos. Maaring hindi niya unang itanong kung gaano kalaki ang bahay natin, gaano karami ang pera natin, o gaano kataas ang ating katungkulan. Marahil ang itatanong niya ay, anak, ano ang ginawa mo sa mga biyayang ipinagkatiwala ko sa iyo? Kaya bago tayo muling magreklamo, huminto muna tayo sandali. Bilangin natin ang ating mga biyaya. Magpasalamat tayo at itanong natin ang isang panalangin kayang magbago ng puso. Panginoon, ano po ang magagawa ko para sa inyo ngayong araw? Baka doon natin matuklasan na ang pinakamalaking himala ay hindi ang mga biyayang natanggap natin, hindi ang pagkakataong gamitin tayo ng Diyos, kundi ang pagkakataong gamitin tayo ng Diyos upang maging biyaya sa buhay ng iba. Kapag ang panalangin mo ay hindi na lang, Lord bless me,
kundi Lord, use me. Doon nagsisimulang maging makabuluhan ang bawat araw ng ating buhay. Di ba? Totoo naman yun. Kasi madalas tayo, ang gusto natin, hingi lagi tayo yung gusto lang natin. Hindi natin naisip yung gusto ng Diyos. Merong gusto ang Diyos para gawin natin. Yun ang tanungin natin. Number 1, mabuting puso tayo, mabuting kaisipan, mabuting mga gawain, yung mga nice words. Yung nga sinasabi ko lagi, be nice, be kind to one another, be a blessing to one another. Kasi pagpapalain pa tayo lalo ng Diyos sa kabutihang iniisip natin, kabutihang salita, sa kabutihan ng mga ginagawa natin. Anyway, nagsishare lang ako mga apo, mga anak. Magdasal tayo palagi at lagi tayong magpasalamat sa Diyos at hilingin natin sa Diyos ang karunungan at kalakasan na magagawa natin ang gusto ng Panginoon. Yun ang dapat na dasal. Lord, use me to be a blessing to others. Thank you. God bless us all. Bye.